Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron palang napakalaking drama at ito'y super drama kung saan tumutulo ang mga luha ng parliamentary speakers at ng presidente mismo ng Iran. Tumulo ang kanilang mga luha at nang makaawa daw kay Mujtaba Kamini na wag silang sisihin at pagbigyan sila sa kanilang deal kay Trump. Kasi sinisisi na ng IRGC hardliners itong tatlo, si Abbas Araghchi, si Bagher Ghalibaf at ang presidente ng Iran, dahil itong tatlo ay nagipag-deal ito kay Trump, which is parang hindi nagustuhan ng hardliners ng IRGC. Kaya sila ay nagmakaawa kay Mujtaba. Iwan ko kung sinong Mujtaba ang kanilang pinakiusapan, hindi nga nila nakikita kung meron pang Mujtaba o baka nilibing na. Kaya ito, sabi, they are willing to take the poison or they are willing to drink the poison. Handa nila tanggapin ang kanilang kasalanan sa kanilang ginawang pagipag-deal kay Trump. Yun ang sabi ng tatlo, si Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi at si Masoud Pezeshkian, presidente ng Iran. At ito'y kanilang hiniling kay Mujtaba Kamini na pagbigyan na sila dahil ang offer ni Trump ay napakaganda para sa Iran. Kaya ito, meron tayong video, hiram natin kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran, atin panuurin. Iran's own parliament speaker and its president have walked up to their new supreme leader Mojtaba Kamini and said, "We are ready to take the blame for making a deal with Donald Trump." Sources inside Tehran say Mohammad Bagher Ghalibaf and Iranian President Masoud Pezeshkian told Supreme Leader Mojtaba Kamini directly that we will drink the poison, just give us the yes. And this time, it is not the Supreme Leader saying it, it is the men underneath him, telling him they are the ones willing to drink the poison. According to reporting by the Kuwaiti paper Al Jarida, citing sources inside Tehran, Ghalibaf told Mojtaba Kamini that Iran is staring at a golden opportunity to reopen the channel with Washington. He said he is personally ready to drink from the poisoned chalice, take the blame, own the fallout, whatever the deal costs politically. Pezeshkian backed him instantly, said he will also share the burden. Understand what that means, viewers. This is the Speaker of the Parliament and the President of the country telling the leader's office that we will be the scapegoats. Just let this happen. Now, here is why they are moving now. American officials have reportedly been talking to Mohammad Bagher Ghalibaf directly through intermediaries, and in the latest call, US Vice President J.D. Vance gave him a deadline. Days, not weeks, days before the window with the Trump administration. Now, here's why they are moving now. American officials have reportedly been talking to Mohammad Bagher Ghalibaf directly through intermediaries, and in the latest call, US Vice President J.D. Vance gave him a deadline. Days, not weeks, days before the window with the Donald Trump administration shuts. Foreign Minister Abbas Araghchi has confirmed fresh message exchanges with Washington through mediators. Tehran, sources say, wants two things back: the naval blockade on its ports lifted and sanctions suspended once and for all. Okay, so meron na tayong bagong balita ngayon sa nangyayari diyan sa Hormuz, Iran versus America. Ang ano pala ngayon, ang lagay ay okay na ang IRGC na magkaroon ng deal. Basta tutuparin daw ni Trump ang kanilang kahilingan. Ano ba ang mga kahilingan nila? Napaka-imposibleng mga kahilingan yan. Unang kahilingan ay babayaran daw ni Trump ang lahat ng damages ng pagbubomba sa Iran. Napaka-imposible niyan kasi gera, kapag gera, mayroon talagang collateral damages at hindi yan binabayaran kapag gera. Okay, pangalawa ay yung control of Hormuz ay hindi absolute.
ang mag-control pa rin daw ay Iran tsaka Oman. Merong daanan na para sa Oman. Oman ang mangolekta ng fee, ng toll fee. Meron ding daanan diyan sa Hormuz na nabilong sa Iran, kung saan Iran ang naniningil ng toll fee, kung saan $1 million per shipment. Bawat barko diyan na malalaki, $1 million ang ibabayad kapag bumibili ng langis sa Arab nations, sa Gulf state. Mga kababayan, mayroon pang ibang ano dito, ibalik lahat ang sanctions sa Iran. So, yung tatlong kahilingan na yan ay napakabigat at parang ayaw ni Trump talaga ibigayan. Kaya ang nangyari ngayon sa Hormuz, lalong hinigpitan ni Trump. Ang Amerika pa rin ngayon ang nag-control 100% ng Strait of Hormuz, walang makalabas, walang makapasok, kung hindi, kung walang permiso galing sa US Navy. Kaya ang totoong may hawak ng Hormuz ngayon ay Amerika, hindi ang IRGC, hindi ang Iran. Ang Iran ay parang pirata lang, bigla lang umatake eh. Habang wala yung US Navy, ay umatake sila sa mga barko na merong permiso na makalabas-pasok diyan, permiso galing sa US Navy. Alright, balik tayo sa balita ng Daily Jagran with Nikita Kapoor. And it all comes back to one choke point, the Strait of Hormuz. Since the US-Israeli strikes tore through Iran on February 28, that strait has been the fuse of this entire war. A fifth of the world's oil moves through it. Oman is reportedly brokering the actual navigation terms right now, and those terms decide whether this war stays over or restarts. Now the twist. While all this back-channel diplomacy is happening, Iran's Mehr news agency released a 13-second video sold as the first public appearance of Mojtaba Khamenei since he took power earlier this year. Except, according to Al Jarida's sources, the footage is old. Filmed before February 28th, before the war, before the strikes on the leader's compound that killed his father, Ayatollah Ali Khamenei, in the war's opening days. State media just tried to pass off old footage as proof that their leader is alive and functioning for a man the public hasn't seen. And that vacuum has triggered a war inside the war, a power struggle over Iran's Supreme National Security Council, the body that would sign off on any Hormuz deal or any deal for that matter. General Mohsen Rezai, an IRGC veteran and a Mojtaba loyalist, has been named as the leader's man on the council, replacing Mohammad Bagher Zolgadr. Now, just before that reshuffle leaked, Zolgadr had publicly laid out tough conditions for reopening the Strait of Hormuz, conditions that make a quick deal harder. Convenient timing, or a hardliner faction sabotaging the negotiation on the way out the door. Picture the board here. Mohammad Bagher Ghalibaf, Masoud Pezeshkian, Abbas Araghchi racing to close the deal. An IRGC-aligned faction trying to shut that door, and a leader nobody can confirm has actually been seen in months. Iran's establishment just offered to drink poison to save the regime. The hardliners are trying to smash the cup first. And the man who is supposed to decide between them, nobody is actually sure if he is even watching. So ito na mga kababayan, ito talaga pala ang dahilan ngayon, lumalabas ng totoong dahilan ng palaging pagbago-bago ng isip ng IRGC. Well, itong tatlo, ang presidente ng Iran na tunay, si Masoud Pezeshkian, si Abbas Araghchi at ang parliamentary speakers na si Mohammad Bagher Ghalibaf, yang tatlo na yan ay pro yan kay Donald Trump. Yan ay payag sa mga kondisyones ni Trump dahil ito daw ay talagang ginintuang peace negotiation ito. Kasi tutulong ang Amerika na itayo muli ang Iran kapag
papayag ang Iran sa mga kondisyones ng Amerika. Kaya nga lang, kinabukasan biglang magbabago ang desisyon ng IRGC kasi ang mga hardliners pala ay ayaw talaga na magipag-deal kay Trump. Patay kung patay yung mga hardliners na yan. Itong tatlo na diplomatic, merong diplomacy itong tatlo, ang presidente ng Iran, Pezeshkian, Abbas Araghchi at ang parliamentary speaker ay may diplomatic mind, kaya gusto nga nilang makipag-deal kay Trump. Pero kapalit naman nila, kapalit niyan ng kanilang pakipag-deal kay Trump ay kanilang buhay. Baka papatayin pa sila ng hardliners. Kaya sila'y humingi ng pasensya, ng paumanhin, nagmakaawa sa kanilang supreme leader na si Mujtaba Khamenei, na hindi nga nila nakita kahit isang segundo, kahit boses ay hindi narinig. Kaya anong silbi ng paiyak-iyak nila kanina, di ba, umiyak silang tatlo? Anong silbi ng mga luha ng tatlong yan na negotiator ng Iran kung wala na talaga si Mujtaba Khamenei? Kasi si Mujtaba lang din ang pwedeng mag-decide eh. Pwedeng sabihin ni Mujtaba sa mga hardliners, na mga gunggong, na mga hardliners na yan, na oy, wag na kayong makialam para sa kabutihan ng Iran itong pag-negotiate natin sa Amerika at hindi na tayo bubumbahin. Bagkus ibalik sa atin ang sanctions, itayo muli ang Iran at baguhin ang regime. So yun yung tatlo. At free the Hormuz. At pang-apat yung nuclear deal na hindi na sila mag-ambisyon pa ng nuclear program na gagamitin sa nuclear bomb. Kaya sabi ni Nikita kanina na humihiling, nagmakaawa, pero hindi nila kahit ni minsan hindi nila nakita kung sino yung Mujtaba Khamenei na yan at kung totoo pang buhay yan. Kasi sabi ng ibang balita ay wala na, patay na daw kahapon si Mujtaba kasi critical noong isang araw, kahapon deadball na. At yan ay ayaw sasabihin ng IRGC na nadido na itong kanilang supreme leader para meron pa ring moral support o meron pang pampalakas loob kung marinig na buhay pa rin ng kanilang supreme leader. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Malapit na nga ba ang itong pagbukas ng Strait of Hormuz? Malapit na bang babalik talaga ang presyo ng langis sa buong mundo dahil dito sa ultimatum ni Trump? Kasi wala nang second chance nito eh. Sabi ni Trump, this is the final chance. At kung ayaw nila, bubumbahin na sila ni Trump hanggang matapos. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli.